Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Jaime. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Umupo siya ng bahagya at casual, bahagyang hawak ang tasa ng tsaa at bahagyang umiinom. Napakagwapo pa rin niya, napaka-casual, at kaya, natigilan si Ivory. Tuloy-tuloy na tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang hindi niya namamalayan. Naghinala siya na nananaginip siya. Dahil ba siya ay namamatay dahil wala siyang root poison attack? Dahil sa biglaang pagpatak ng luha ni Ivory, nagmamadali si Dangjo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kasabay nito, tiningnan niyang mabuti si Fang Kun, ngunit nakita niyang hindi galit si Fang Kun sa kanyang sarili, ngunit kakaibang nakangiti kay Ivory. Hindi nagtagal, ang mga panauhin sa tapat ni Ivory ay nagsimulang makapansin ng mali. Biglang napaiyak ang nobya. Bakit? Ito ay isang malaking araw. Ang walang ingat na pag-uugali ba ni Fang Kun ang humantong sa kawalan ng katarungan ng nobya? Ngunit ang nobya ay mali lamang. Bakit ba siya nakatitig sa gilid nito? Sa kanyang linya ng paningin, isang grupo ng mga tao ang mabilis na tumalikod at dahan-daang inilipat ang kanilang mga mata sa Aaron. May kakaiba doon. Bagamat hindi nakikita ng kabaligtaran si Ivory, tinitingnan pa rin niya ang nakaraan. Sinundan ng pamilya Fang, kasama ang mesa ng Fang, ay gumalaw kasama ng iyong mga mata. Diyos ng yelo. Nagtinginan si Fang Biao at ang nakatatandang si Fang Jun na may kain na hinala. Mahirap bang kilalanin ng kanilang magiging manugang na babae ang Ice God? O kilala niya si Ice God? Tila hindi maaalis ang posibilidad na ito, dahil pareho silang mula sa Central Plains. Kung gayon, hindi ba totoo na kayang halikan ng pamilyang Fang ang Ice God? Habang sinusubukang hulaan ni Fang Biao ang pananabik na ito, si Aaron, na umiinom ng tsaa na nakayuko doon, ay biglang nakaramdam ng mali, at ang pagkilos ng pag-inom ng tsaa sa kanyang kamay ay bahagyang napababa. Shit, parang ang daming nakatutok sa sarili nila. Hindi mo ba narinig na inilantad ni Fang Biao at ng iba pa ang kanilang pagkakakilanlan? May bahid ng pagdududa, dahan-dahan siyang tumangala sa mga mata ng lahat. Sinulyapan niya ang lahat ng may kain na hinala, ngunit sa huli, tuluyang natigilan si Aaron nang walisin niya ang nobya. Bang! Biglang dumulas ang tasa sa kamay niya at bumagsak ng husto sa lupa, nabasag sa buong lupa. Maligayang pagdating sa tag-araw. Kakaibang tinitigan siya ni Aaron, at dahan-daang bumangon ang buong tao. Ang ilan sa kanya ay hindi makapaniwala sa nakita ng sarili niyang mga mata. Namiss niya ang lahat, kahit na ang mga taong hindi nag-iisip tungkol sa pagkain at tsaa, ay talagang lumitaw sa kanyang harapan sa sandaling ito. 3,000. Si Ivory ay umiyak na at nagbihis. Nang makita niya si Han na 3,000, natitiyak niyang hindi iyon panaginip. Bahagya niyang ibinoka ang kanyang bibig at bamulong sa kanyang mga hinaing. Welcome summer. Malumanay na tumugon si Aaron, at ang buong tao ay walang malay na naglakad patungo sa direksyon ni Ivory. Gayunpaman, sa kalagitnaan pa lang ng bulwagan, mabilis na sumugod ang 100 bodyguard. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na armas at direktang pinalibutan ang Aaron. Ang mga blades ng armas ay nakatutok sa Aaron ng sunod-sunod. Obviously, kung ang around ay mga ngahas na manggulo, ang mga sandata na ito ay walang awang aatake sa Aaron. Bago lumabas si Ivory sa lungkot at saya, nakita niya ang larawang ito at tumingin kay around ng may pag-aalala. Aaron, mag-ingat. Malamig na ngumiti si Fang Kun. Sa oras na ito, lumingon siya ng bahagya at humarap sa Aaron. Sumulyap si Aaron sa dosenang tao na nakapaligid sa kanya. Lahat sila ay mahusay na mga manlalaro. Bukod dito, higit sa lahat, ang buong bulwagan ay puno ng mamamatay tao na espiritu. Malinaw,
Nag-set up na si Fang Kun ng isang ambush dito. Ang dosenang mga taong ito ay nasa liwanag lamang, at mas maraming tao ang nasa dilim. Ang layunin, natural at malinaw, ay limitahan ng Aaron. Sa pag-iisip nito, biglang kumagat ng ngipin si Aaron. Naisip niya na sa sandaling ito, naiintindihan niya ang lahat. Hindi katakataka noong unang kinuha siya ni Laura Oxen para makipagkita sa kanya. Ang taong ito ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang sarili at nagkaroon pa nga ng maraming problema. Ngayon, paulit-ulit niyang hinihiling sa kanyang sarili na mabuhay ngayon, sinabing may inihanda siyang regalo para sa kanyang sarili. Originally, regalo, ay ito. Ngumiti si Aaron ng mapait, puno ng balak na pagpatay ang kanyang mga mata. Ang pagtingin kay Fang Kun ay parang pagtingin sa isang patay na tao. Storytelling channel sa YouTube. Sa pagtingin sa malamig na mga mata ni Aaron, si Fang Kun ay hindi lamang nagkaroon ng kahit katiting na takot, ngunit naging puno ng pagbibiro habang siya ay nasa kanyang dibdib. Katulad nito, magiliw na ngumiti si Fang Kun. Alam ko na marami kang kasanayan ang Aaron. Noong nakaraang panahon sa Central Plains, napakarami sa aking mga tao ang nakaranas ng matinding pagkawala sa iyong mga kamay. Gayunpaman, ang mga matatalinong tao ay kakainin lamang ng parehong pagkawala minsan, at doon hindi na magiging pangalawang pagkakataon. Ang bawat isa sa 10 eksperto na ito ay maaaring magbayad ng isa para sa 1,000. Sila ang mga alas killer sa aking disyerto na mundo. There are thousands of elite fangs at the bottom. As long as you dare to move, I'll protect you to pieces. Matapos sabihin ito ng tahimik, hindi napigilan ni Fang Kun na matawa sa Aaron. Para sa kanya, ang Han 3,000 ay isang laruan lamang sa kanyang mga kamay. Talagang may kakayahan siya, ngunit kung gusto niyang gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilya Fang, hindi kayang talunin ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Naiintindihan ni Ivory na pinipilit ni Fang Kun si Aaron na umatake muna, kaya mas marami siyang dahilan para magpadala ng mas maraming tao para kabkuban ang Han 3,000, maging ang mga matatanda at eksperto sa madla ay susugod. Mayroong libu-libong tao dito, para silang isang mahabang dragon, at ang mga eksperto ay nasa lahat ng dako. Hindi ba't ang Aaron ay katumbas ng isang tupa sa isang tigre? Sa pag-iisip nito, desperadong iniling ni Su Yingxia ang ulo ni Aaron at sinenyasan siyang huwag maging pabigla-bigla. Pero matatakot ba si Aaron? Para kay Ivory, huwag mong sabihing may mga tigre sa bundok, kahit tigre sila sa harap niya, kailangan ding bunutin ni Aaron ang kanyang mga paa at ngipin. Nang makitang mali ang mukha ni Aaron, nagulat si Fang Biao, Chai Lao at iba pang tao doon. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari, ngunit hindi mahalaga. Ang mahalaga ay Ice God. Halatang galit siya. Fang Biao, anong nangyayari? Lumakad ang matandang Mr. Chai kay Fang Biao ng ilang hakbang at nagmamadaling sinabi sa kanyang tainga. Hindi sumagot si Fang Biao. Ignorante din siya. Isang segundo ang nakalipas, naisip niya na magkakilala ang bride at Ice God, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang sitwasyon, at siya ay nasa digmaan. Kuner, nagmamadaling lumabas si Fang Biao. At ikaw, na humiling sa iyong umakyat, bumaba ka. Galit na sigaw ni Fang Biao sa barkada. Nahiya ang mga gwardya at tumingin sa gilid ni Fang Kun. Bagamat malaki ang may-ari, sila ay patay na ni Fang Kun, kaya nakinig sila sa mga salita ni Fang Kun. Malamig na ngumiti si Fang Kun, tumango, kumaway at sumenyas na maaaring bumaba ang mga gwardya. Gayunpaman, nang makitang paparating na si Fang Biao, sinamantala ni Fang Kun ang pagkakataon na tumikim at sinabing, ano? Sa tingin mo ba mapoprotektahan ka ng aking ama? Oo, kaya kanyang protektahan na parang shell ng pagong. Kailangan mo lang umikot. Ay, hindi ako interesado sa buhay at kamatayan mo. Anyway, I'm happy enough to humiliate your wife. Na may malamig na ngiti sa mga mata ni Fang Kun, patuloy niyang tinitingnan si Aaron, na puno ng lamig, walang lalaking makapagpahayag ng galit sa harap ng berdeng sombrero, kasama na ang Aaron. Hindi mahalaga kung talagang matiis ng apo. Ano ang magagawa ng isang tao na arbitraryong iniinsulto ng kanyang sarili, kahit na ninakawan niya ang kanyang paboritong Laura Oxen? Naranasan mo na bang mapahiya sa iyong sarili? Kung hindi niya kayang tiisin, nasa bisig siya ni Fang Kun. Sa napakaraming eksperto sa teritoryo ni Fang, maaari siyang maging mas malupit at ilagay ang kanyang orihinal na galit kay Han Sanchen. Hindi ba't mas masarap bugbugin ang lalaking ito ng
kalahating kamatayan at pagkatapos ay ipahiya ang kanyang asawa. Malinaw naman, nagtagumpay ang plano ni Fang Kun, dahil si Hansan sa oras na ito ay marahas ng kumilos si Chen, ang kanyang katawan ay naging isang natitirang anino at ang buong tao ay dumiretso kay Ivory. Malamig na ngumiti si Fang Kun, obviously, pinaghandaan niya, tumayo siya sa harapan niya at galit na uminom. Paano mo magagawa iyon? Ikaw ang gumawa ng kasal ko. Nandyan pa ba ang pamilya ng Fang Ko sa iyong paningin? Sa sandaling bumagsak ang boses, naglagay si Fang Ko ng enerhiya sa kanyang mga kamay at direktang umakyat. Hindi, nagmamadaling pumunta si Fang Biao sa pinangyarihan, ngunit tila nahuhuli pa rin siya. Sabik na sabik siya nang mapatingin sa 2 taong tuluyan ng nag-away. Natigilan din si Ivory. Halos sabay-sabay na dumating ang isang grupo ng mga gwardya na kaka-atres lang. Pinoprotektahan nila si So Yingxie sa likod nila upang maiwasan ang Aaron na dumarating upang magnakaw ng mga tao anumang oras. Ang Aaron at Fang Kun ay nag-away na ng husto, at silang dalawa. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Kung ang lahat ng bisita ay maaaring manalo, si Fang Kun ang magiging Diyos sa unang digmaan. Sa makatuwid, kahit na si Fang Kun, na isang beses na natalo, ay nais pa ring matatag na labanan ang Aaron sa ilalim ng impluwensya ng walang kabuluhan. Sa layuning ito, hindi siya umasa sa tapang ng isang walang ingat na tao, ngunit matagal nang gumawa ng mga pagsasaayos. Pagkatapos ng ilang laban, bahagyang nakipagkamay si Fang Kun, na halatang mahina. Sinasamantala ang sitwasyon, at ubiling iniwasan niya ang unang suntok ni Aaron at mabilis na naghagis ng halos ganap na transparent na pulbos direkta sa Aaron. Oo nga, agad na sumugod si Aaron sa kanyang mukha at nabangga ang pulbos. Sa oras na iyon, halos lahat ng pulbos ay ganap na natanggap ng Aaron. Gayunpaman, halos sinamantala ng Aaron ang pagkakataong ito upang tamaan si Fang Kun sa balikat gamit ang kanyang backhand. Pagkaraan ng maikling panahon, ang buong katawan ni Fang Kun ay maluwag. Matapos umatras ng ilang metro sa ere, bahagya niyang pinatatag ang kanyang katawan. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang segundo ng pagpapatatag, ang bibig ay biglang matamis, at isang subo ng dugo ang direktang bumulwak. Sunod-sunod na sigaw ng mga nasa baba. Pagkatapos ng lahat, para sa karamihan sa kanila, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng Aaron. Sa kanilang mga puso, si Fang Kun ang young master ng kanilang pamilya Fang at ang kinabukasan ng mundo ng disyerto. Natural, siya ang bituin sa mga bituin at ang kaluwalhatian sa kaluwalhatian. Pero ngayon ay diretsyong natalo siya ng isang binata na hindi naman siya kilala. Paanong hindi ito nakakagulat? Bilang karagdagan sa mga taong ito, nagsalita rin si Fang Biao at iba pang nakakakilala sa Aaron. Gayunpaman, malinaw na naiiba sila sa iba. Ang kanilang sigaw ay higit na nag-aalala kay Fang Kun. Kung tutuusin, ang kaharap niya ay ang Diyos na yelo sa disyerto. Hindi ba ang paghampas ng bato ng itlog? Gayunpaman, nang si Fang Biao ay handa nang lumipad at huminto, dahan-daang lumapit si Liu Tao at iniunat ang kanyang kamay upang hilahin si Fang Biao. Magiliw na ngumiti si Liu Tao at idinikit ito sa tenga ni Fang Biao. Kuya, huwag kang mag-alala. Sumimangot si Fang Biao at tumingin kay Liu Tao nang hindi maintindihan. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang sitwasyon ay mali, maaari mong itigil ito, ngunit paano kung ang sitwasyon ay tama? Sabi ni Liu Tao na may malungkot na ngiti. Fang Biao Marin, kung tama ang sitwasyon, tinalo ng young master ng pamilya Fang ang Ice God. Anong kaguluhan ang ay dudulot nito? Ngunit ang tanong, ang Diyos ng Yelo ang simbolo ng mundo ng disyerto. Kung hahamunin mo siya, magdudulot ba ito ng kawalang kasiyahan sa lahat? Kuya, strength is the most important thing, but those with strong strength, one is an outsider and the other is your own son. Mahirap pa bang gawin ang multiple choice question? Nag-aalalang sabi ni Liu Tao. Nang marinig ito, natigilan si Fang Biao. Oo, kung matatalo ng anak mo si Ice God, anong bike ang gusto mo? Hindi na kailangan ng pamilya ni Fang ang bukas ngayon, ngunit maaari itong maabot ngayon. Ngunit ikaw at ako ay nakakita na ng kapangyarihan ng Yelong Diyos. Hindi mo kayang labanan ang napakaraming elite ng pamilyang Liu, not to mention Kuner. Pagdududa ni Fang Biao. Ang yelo at apoy ay sumikop sa isa't isa mula pa noong unang panahon. Pabaya ako sa simula. Kung alam ko lang ng maaga ang pagkatao niya at pinaghandaan kong mabuti,
Baka hindi ako matalo. Kuya, makikita mo iyon. Ang pamilya Fang ay higit na makapangyarihan at may kakayahan kaysa sa pamilyang Liu. Kitang-kita ko na parang may pusong rebelde ang iyong master. Nag-deploy siya ng maraming elite na sundalo sa paligid noon. Kung kinuha niya ang mga elite na sundalong ito, maaaring hindi ito imposible. Nang marinig ito, tumingin si Fang Biao na may nakapirming kilay. Oo nga, palihim na gumalaw ang mga sundalo, higit pa. Kahit pansamantalang nasa likod si Master Fang, nakikita mo ba ang pulbos sa mukha ni Bing Shen? Nakangising sabi ni Liu Tao, Aaron ang nagbigay sa kanya ng kahihiyan sa pamilya Liu. Natural, hindi niya makakalimutan sunod sa Niren siya. Pero kung mahanap ng langaw ang bitak ng itlog, paanong hindi niya madrill ang ganoong pagkakataon? Halos maaninag ang pulbos sa kanyang mukha. Bilang may-ari ng pamilyang Fang, natural niyang nakikilala kung ano ang pulbos sa kanyang mukha sa isang sulyap na kakaibang lason. Ito ay pulbos, maaari rin itong masunog sa mga kanal. Ito ay lumabas na si Fang Kekener ay sadyang umiiwas, upang itanim ang lason na ito sa Diyos ng Yelo. Sa ganitong paraan, magbabago ang winning rate ni Fang Kun mula sa napakahina tungo sa matinding pagsupil. Nag-aalala si Fang Biao. Sa oras na ito, nagsimula siyang hindi maipaliwanag na nasa sabik. Kumusta ka na kuya? Ngumiti si Liu Tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!